Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 921. Sa sandaling ito, 2 sa 5 mid-stage na Supreme Beings ang bumagsak na. Hindi lamang iyon, si Yezuan at ang kanyang doppelganger ay nakabawi din ng kaunti sa kanilang kapangyarihan sa mata. Kaagad, nagpunta sila upang hanapin ang kanilang pangatlong target. Sa daan, ang mga hamarang sa kanilang daan ay pinatay nilang lahat. Mata ng Nirvana, Demon Fox Flash, Agos na Shadow Sword, muling nagsanib puwersa sina Yezuan at Luo-Luo upang maglunsad ng palihim na pag-atake. Natuklasan talaga ang kanilang target, ngunit hindi nila inaasahan na ganoon kalakas ang pag-atake, kaya napatay sila sa isang sandali ng kawalang ingat. Nahulog na ang ikatlong mid-stage na Supreme Being. Luo-Luo, tutulungan mo ako sa susunod, sabi ni Yezuan kay Luo-Luo. Young Master, magagamit ko pa ang Demon Fox Flash ng 2 beses. Biglang sumagot si Luo-Luo. Ano? Saglit na natigilan si Yezuan, at walang magawang sinabi, ikaw maliit na babae, bakit hindi mo sinabi sa akin na bumuti ka pagkatapos makapasok? Nakalimutan ko. Magiliw na inilabas ni Luo-Luo ang kanyang dila. Nagamit na niya ang Demon Fox Flash ng 3 beses, ngunit magagamit pa rin niya ito ng 2 beses, sapat lang para harapin ang natitirang 2 nasa kalagitnaan ng yugto ng Supreme Beings. Sa sandaling ito, patuloy silang naghahanap ng kanilang target. Kasabay nito, ibinigay ni Yezuan ang Invisible Sword sa kanyang doppelganger, dahil ang kanyang doppelganger ang gumamit ng Eye of Nirvana. Ngayon ay turn na niya itong gamitin. Ang Gemini Bloodline ay talagang kapaki-pakinabang, ngunit ito ay nakakalungkot na ang kaharian ng Gemini Bloodline ay hindi maaaring ibahagi, kaya kailangan itong pagsamahin ng 1 beses. Kung ang kanyang doppelganger ay maaari ring tumaas ang kanyang doppelganger's level, gaano kahusay iyon? Mata ng Nirvana, Agos na Shadow Sword, Demon Fox Flash. Sa ilalim ng 3 pag-atake, isa pang mid-stage na Supreme Being mula sa Royal Family ang nahulog. Sa sandaling ito, si Yezuan ay napakalapit sa tuktok ng ika-8 kataas-taasang pagiging. Hanggat napatay niya ang huling mid-stage na Supreme Being, matatapos na ang labanang ito. Gayunpaman, ang pagpatay ni Yezuan sa 4 na mid-stage Supreme Being mula sa Royal Family ay nahulog sa mata ng isang tao. Hindi maganda. Unti-unti tayong nahuhulog sa isang hindi magandang posisyon. Yang Chen, pumunta at patayin ang kambal at ang Sorrow na iyon. Sigaw ng magaspang na lalaki habang kinakaharap ang babaeng nakasuot ng pula. Ang Yang Chen na sinasabi niya ay isa talaga sa mga kalaban ni Lin Zhangtian. Hindi ganoon kadaling umalis. Mabilis na hamarang si Lin Zhangtian sa harap ng kabilang partido. Sa 1 versus 2 situation, kakayanin pa rin niya. Kanina lang, binibigyang pansin din niya ang panig ni Yezuan. Hindi niya inaasahan na magagawa ni Yezuan na pumatay ng 4 na sunod-sunod na Supreme Being sa kalagitnaan ng yugto. Ang lakas niya talagang pasabog. Nabaliktad ang sitwasyon sa isang iglap. Ang huling mid-stage na Supreme Martial Artist ay nakikipaglaban sa Palace Master ng Juyin Palace. Gayunpaman, nilapitan na sila nina Yezuan at Luo-Luo. Ngayon, hindi nagamit ni Yezuan at ng kanyang doppelganger ang Eye of Nirvana, ngunit mayroon pa ring Demon Fox Flash si Luo-Luo. Silang tatlo, kasama ang Palace Master ng Juyin Palace, ay pinatay ang huling middle stage na 9th Supreme Martial Artist sa isang iglap. 2 kataas-taasang espiritual na kayamanan. Nagulat din ang Palace Master ng Absolute Yin Palace. Sa buong Royal Sacred Dynasty, mayroon lamang isang pinakamataas na espiritual na kayamanan. Ngunit ngayon, 2 ang lumitaw sa parehong oras. Ano ang nangyayari? Habang siya ay nabigla pa, nakuha na ni Yezuan ang huling interspatial ring. Ding, nakalusot na ang host. Sa kasalukuyan, nasa peak na ang host ng 8th Supreme Martial Artist. Nang tumunog ang system notification, agad na sumanib si Yezuan sa kanyang doppelganger. Naramdaman ng Palace Master ng Absolute Yin Palace na malabo muli ang kanyang mga mata. Noong nakaraang pagkakataon, nahati si Yezuan sa 2 sa kanyang harapan at matagumpay na nakatakas. This time, nagsanib na talaga ang 2 sa 1. Ano ang nangyayari?
Matapos ma-upgrade ang merger at ang susunod na kaharian, muling naghiwalay si Yezuan. Dahil siya ay nakalusot, ito ay higit pa o mas kaunting oras para sa kanya na pangasiwaan ang labanang ito. Kaagad, ang kanyang orihinal na katawan at doppelganger ay sumugod patungo kay Lin Zhantian. Para naman kay Luoluo, nagpatuloy siya sa pananatili rito. Sa sandaling ito, walang sinuman ang maaaring magbanta kay Luoluo, kaya't mas napanatag si Yezuan. Matapos makapasok, ang lakas ng labanan ni Yezuan ay tumaas ng husto. Walang problema para sa kanya na makitungo sa isang peak na 9th Supreme Martial Artist. Hanggat tinulungan niya si Lin Zhantian na pigilan ang isa, hindi magkakaroon ng problema si Lin Zhantian sa isa. Siyempre, kapag hawak ni Yezuan ang Supreme Spiritual Treasure, maaaring mapatay niya ang isa sa kanila. Sa isang iglap, sumugod si Yezuan sa harap ni Yang Chen. Agos na Shadow Sword. Agos na Shadow Sword. Sabay na umatake ang orihinal na katawan ni Yezuan at doppelganger. Ang pinakamataas na 9th Supreme Martial Artist ay ang pinakamataas na lakas ng labanan ng Royal Sacred Dynasty. Bagamat si Yezuan ay isa lamang pinakamataas na 8th Supreme Martial Artist, na may Shadow Sword at Bloodline sa kanyang kamay, tiyak na makakalaban niya ang pinakamataas na 9th Supreme Martial Artist. Talagang mayroon siyang Supreme Spiritual Treasure, akin siya. Biglang nagpakita si Yang Chen ng matako na ekspresyon. Kung mayroon siyang Supreme Spiritual Treasure, siguradong bugbugin si Lin Zhantian na parang aso. Sa kasamaang palad, hindi ganoon kadaling pakitunguhan si Yezuan. Boom! 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 Gamit ang Shadow Sword, ang lakas ng pag-atake ng orihinal na katawan ni Yezuan ay hindi isang bagay na maaaring harangin ni Yang Chen, kaya maaari lamang siyang umiwas. Dahil sa pagdagdag ng babaeng nakasuot ng pulang damit, nabawasan ng kalahati ang pressure ni Lin Zhantian. Ngayong dumating si Yezuan upang pigilan ang isa pang tao, agad na tumaas ang pagmamataas ni Lin Zhantian. Mamatay, tila nag-aapoy ang buong katawan ni Lin Zhantian habang direktang pinalipad ng suntok ang kanyang kalaban. Ang 75% fist intent ay direktang nasugatan ang kanyang kalaban. Sa pagkakataong iyon, sinamantala niya ang pagkakataong humabol at umatake. Hanggat kaya niyang pumatay ng pinakamataas na 9th Supreme Martial Artist, ang labanang ito ay maaayos. Napalunok din ng laway ang magaspang na lalaki. Pakiramdam niya ay hindi maganda ang sitwasyon, at lumalabas ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sa orihinal, sapat na ang 3 peak na 9th Supreme Martial Artists, 5 mid-9th Supreme Martial Artists, at higit sa 10 early 9th Supreme Martial Artists para walisin ang anumang kapangyarihan sa Royal Sacred Dynasty. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang Yin Palace ay nang ahas na makialam. Hindi lang iyon, ngunit dalawang superhenyo na may Supreme Spiritual Treasures ang lumitaw at pinatay ang lahat ng 5 mid-9th Supreme Martial Artists ng Royal Sacred Dynasty. Kung magpapatuloy ito, malamang na mamatay silang tatlo dito. Pumunta. Nag-alinlangan ang magaspang na lalaki. Gayunpaman, sa sandaling ito, matapang na magnanakaw, biglang isang dagandong na nakakabasag ng lupa ang bumagsak sa pandinig ng lahat. Ang boses na ito ay 10 beses na mas malakas kaysa sa boses ng magaspang na lalaki kanina. Sa 4 na salita lang, diretsyong natigilan ang grupo ng mga tao sa ibaba. Sa isang iglap, daan-daang figure ang lumitaw sa himpapawid. Weng! Naramdaman din ni Yezuan ang matinding sakit sa kanyang eardrums. Natulala ang buong katawan niya. Bagamat malakas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, napakababa pa rin ang kanyang kaharian. Sino nga ba ang nagpawala ng lakas sa pakikipaglaban sa mahigit kalahati ng mga tao sa isang dagandong lamang? Agad na umiling si Yezuan at binuksan ang kanyang Eye of Revelation. Nang tumingala siya, nakita niya ang isang matandang lalaki na bumababa mula sa langit na parang celestial. Sa pagkakataong ito, nagkataon lang na nailabas ang palad ng matanda. Ang palad na ito ay napakalaki, mas malaki pa sa dragon ngayon. Ang kapangyarihan nito ay tiyak na hindi dapat maliitin. Hindi maganda, Luo-luo. Itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay at nagmamadaling inalala si Luo-luo. Sa sumunod na sandali, bumagsak ang malaking palad na ito. Dagandong, Kabanata 922. Dagandong, nang bumagsak ang higanteng palad, nabasag ang lupa.
Pakiramdam ng mga tao sa himpapawid ay parang nanginginig ang buong mundo. Sa kabutihang palad, nakatago na si Luo Luo sa storage space ni Yezuan, kaya ligtas siya. Huff, huff, natakot ako sa kamatayan. Nakahinga ng maluwag si Yezuan. Young Master, tumakbo ka. Nalampasan na niya ang Supreme Being Realm. Ang boses ni Luo Luo ay umalingaw-ngaw sa isip ni Yezuan. Nalampasan ang Supreme Being na kaharian. Nang marinig ito ni Yezuan, tumingin siya sa matandang lalaki na pumatay ng mahigit 100 tao sa isang welga. Napatulala siya ng todo. Nalampasan ang Supreme Being Realm. Hindi ba ibig sabihin noon ay nakapasa na siya sa human body disaster? Isang kataas-taasang pagiging nilinang ang kataas-taasang pagiging gininto ang katawan. Gayunpaman, ang Supreme Being Golden Body ay nangangahulugan lamang na ang kanyang depensa ay malakas. Kapag ang isang Supreme Being ay nakapasa sa human body disaster, kahit na ito ay unang yugto pa lamang ng human body disaster, ang kanyang pangangatawan ay lubos na mapapabuti. Kung ikukumpara, kahit ang 10 Linzantian ay hindi makakatugma sa matandang iyon. Ang matandang iyon ay maihahambing sa mahigit 1,000,000 makapangyarihang sundalo, sapat na para walisin ang buong Royal Sacred Dynasty. Higit sa lahat, mabisyo at walang awa ang matandang iyon. Ang hampas niya ng palad ay nakapatay pa ng marami sa kanyang sariling mga tao. Insightful Eye. Nagmamadaling iniwas ni Yezuan ang kanyang tingin at nalaman na ang mga nakaligtas ay medyo malayo. Hanggat natamaan sila ng hampas ng palad na iyon, wala ni isa sa kanila ang nakaligtas. Tumingin siya sa paligid at may nakita siyang pamilyar na figure sa grupo ng mga patay. Master, nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Hindi naiwasan ni Hanming ang hampas ng palad na iyon at nabalian ang kanyang mga buto. Patay na siya, hindi lamang iyon, kahit ang Palace Master ng Absolute Yin Palace ay namatay sa ilalim ng hampas ng palad na iyon. Iyon ay isang mid-stage na Supreme Being. Bastos, hindi mapigilan ni Yezuan na magmura. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napukaw ng pangungusap na iyon ang atensyon ng matanda. Malinaw na kara-rating lang ng matandang iyon. Kung hindi, inatake na niya si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay may Supreme Being Spiritual Treasure sa kanyang mga kamay. Retired Emperor, ang brat na iyon ay may Supreme Being Spiritual Treasure. Biglang umungol ang matipunong lalaki. Ano? Gulat na gulat ang matanda. Supremo pagiging espiritual na kayamanan. Mayroon lamang isang Supreme Being Spiritual Treasure sa buong Royal Sacred Dynasty. Ngayon, may isa pang lumitaw. Brat, ibigay sa akin ang Supreme Spiritual Treasure, at ililigtas ko ang iyong buhay. Kinausap ng matandang lalaki si Yezuan sa mapagpakumbaba na paraan. Pagkatapos ng lahat, siya ang retiradong emperador ng Royal Sacred Dynasty, isang cultivator na nalampasan ang Supremacy Plane. Sa kanyang mga mata, si Supremes ay walang iba kundi mga langgam. Gayunpaman, nagkaroon pa rin si Yezuan ng pagkakataong makatakas. Brat, hindi ako mahilig maghintay. Dahil hindi mo ibibigay, ako na mismo ang kukuha. Nang tumunog ang boses na ito, hindi alintana kung ang orihinal na katawan ni Yezuan o ang kanyang clone, pareho silang mabilis na nakalusot sa kawalan. Bagamat talagang gusto niyang iligtas si Lin Zhantian at ang iba pa, ang matandang nasa harapan niya ay hindi isang taong makakalaban niya. Makatakas lang siya, kung hindi, kailangan niyang isakripisyo ang kanyang sarili. Nang ang tunay na katawan ni Yezuan ay pumasok sa Void Door, ang matanda ay nagmamadaling bumaba. Gusto mong umalis, mamatay, panipi, ginamit ng matanda ang kanyang palad bilang sable at marahas na nilaslas. Shoo! Ang Saber Chi ay dumaan din sa Void Door at tumama patungo kay Yezuan. Sa kabutihang palad, kalahati ng Saber Chi ay naharang ng Void Door, ngunit kahit na ganoon, ang tiyan ni Yezuan ay direktang tumagos. Sa sandaling ito, sa isang lugar sa Royal Sacred Dynasty, si Yezuan, na dumaan sa Void Door, ay dumura ng isang subo ng dugo. Kung ang Void Door ay nagsara ng dahan-dahan, ang kanyang puso ay naputol sa kalahati. Young Master, okay ka lang ba? Nagmamadaling tanong ni Luo. Ngayon lang, si Yezuan ay walang gaanong kapangyarihan sa mata, ngunit upang makatakas sa pagtugis ng matanda, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang ubusin ang lakas ng kanyang buhay.
Sa sandaling ito, parehong bulag ang kanyang orihinal na katawan at clone. Ito ang epekto ng labis na pagdrawing sa kanyang puwersa sa buhay. Ayos lang ako, hindi ko sinaktan ang puso ko. Nakahinga ng maluwag si Yezuan. Maaaring mahanap ng void positioning ang kabuuang tatlong lugar. Ang isa sa kanila ay ang Burning Sun Hall, habang ang dalawa pa ay batay sa mga kinakailangan. Ang lugar kung saan siya ngayon ay nasa labas lamang ng lihim na teritoryo ng 10,000 Swords Manor. Sino nandyan? Bago pa makahinga si Yezuan, may sumigaw. Sa Eye of Perception, naramdaman ni Yezuan ang isang malaking grupo ng mga tao sa paligid niya. Lahat sila ay nakasuot ng armor, at tila sila ay mula sa Imperial Family. Pinatay ng Imperial Family ang aking guro. Ang puot na ito ay ganap na hindi mapagkakasundo. Nagsimulang gumaling ang orihinal na mga sugat ng katawan ni Yezuan. Sa sumunod na sandali, nag-transform siya bilang isang Diyos ng kamatayan. Sa loob lamang ng ilang paghinga, ang grupong ito ng 100 tao ay namatay sa kamay ni Yezuan. Sa kanila, nagkaroon pa nga ng 9th Tribulation Supremacy. Young Master, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Luoluo. Pinalabas ni Yezuan si Luoluo at nag-isip ng mabuti saglit. Ngayon lang, nabitin ang lahat sa pamamagitan ng isang sinulid. Kung umalis ako ng kaunti, natatakot ako na namatay ako doon. Kung nakita ng Vice Palace Master ng Burning Sun Hall na may mali at sinira ang pasukan sa lihim na teritoryo, baka nagkaroon sila ng pagkakataong mabuhay. Natatakot ako na kung ang pasukan ay hindi nawasak at ang hugis espada na bato ay nahulog sa mga kamay ng Imperial Family, walang sinuman sa Burning Sun Hall o sa Yin Palace ang makaliligtas. Bumantong hininga si Yezuan. Sariwa pa sa kanyang isipan ang eksena kanina. Kung hindi siya umalis, kaunti na lang ang mga bangkay. Isa lamang siyang pick na 8th Supremacy. Kahit nakalusot na siya sa 9th Supremacy, malayo pa rin siya sa pagiging katapat ng matandang iyon. Talaga, mas maganda sana kung ibinigay na lang natin ang hugis espada na bato. Bakit kailangan nating maging sanhi ng pagkawasak ng ating sekta? Hindi rin maintindihan ni Luoluo. Kung masunurin nilang ibinigay ang hugis espada na bato, maaaring malaki ang gantimpala sa kanila. Sa ganoong paraan, hindi sana nawasak ang Burning Sun Hall. Hindi lamang iyon, ngunit napakaraming tao ang hindi sana namatay. Ang hampas ng palad ng matandang iyon ang pumatay sa ating guro. Kailangan natin siyang ipaghiganti. Tumingin si Yezuan sa mga bangkay sa paligid niya na may kumikislap na mga mata. Si Han Ning ay namatay sa ilalim ng malaking hampas ng palad ng matandang iyon. Hindi lang iyon, marami ring matatanda at alagad ng Burning Sun Hall. Dahil isa siyang alagad ng Burning Sun Hall, natural na kailangan niyang ipaghiganti ang Burning Sun Hall. Nang marinig ito, nagalit din si Luoluo. Sa wakas ay nagkaroon na siya ng master, ngunit napatay siya ng isang hampas ng palad. Kaagad, galit siyang sumigaw, "Young Master, diretso ba tayong papatayin ang daan patungo sa Imperial Palace?" Imperial Palace. Nagsalubong ang mga kilay ni Yezuan. Ang Imperial Palace ay ang pinakamahigpit na binabantayang lugar sa buong bansa. Ang Imperial Capital ng Royal Sacred Dynasty ay napakalalim na kaya nitong malunod ang mga tao. Gayunpaman, sa kanilang kasalukuyang lakas, mayroon silang kakayahang gawin ito. Sa buong Royal Sacred Dynasty, tanging ang retired emperor lang ang nakalampas sa 3 sovereign disasters. Gayunpaman, hindi ito laro ng bata. Kinailangan ni Yezuan na magplano ng mabuti. Kung ang pasukan sa lihim na kaharian kung saan ang mga disipulo ng Burning Sun Hall ay nasira ay nawasak, ang retired emperor ay maaaring hindi bumalik sa Imperial Palace. Gayunpaman, kung ang pasukan sa lihim na kaharian ay natuklasan at ang hugis espada na bato ay nakuhang muli, malamang na ibabalik ng retirong emperador ang bato sa Imperial Palace. Siyempre, may iba pang mga posibilidad. Ang Burning Sun Hall at ang Absolute Yin Palace ay mayroon lamang dalawang pinakamataas na 9th Supremacies. Sila ay si Lin Zhangtian at ang babaeng nakasuot ng pulang damit. Hanggat natagpuan ng matanda ang kabilang pasukan sa lihim na kaharian, maaari niyang ipadala ang pinakamataas na 9th Supremacies upang sambahin ito. Hindi na niya kailangang gawin ito ng personal. Kabanata 923. Sa katunayan, nadama ni Yezuan na walang magawa. Kung ang Void Lock ay matatagpuan sa Imperial Capital,
maaari niyang direktang masira ang Void Lock at maglakbay patungo sa Imperial Capital. Sa oras na iyon, sila ang may kapangyarihan. Ngunit ngayon, kailangan nilang magmadali para sa oras. Young Master, saka tayo dali. Pinatay nga ng matandang iyon si Master. Siguradong pagsisisihan ko siya, galit na sabi ni Luo. Si Yezuan ay ganoon din. Bakit siya naging malakas? Hindi ba't para protektahan ang kanyang pamilya at mga kaibigan? Bagamat ang Eastern Continent ay binabantayan ng Old Immortal Tianju, sino ang nakakaalam kung hanggang kailan niya ito babantayin? Kung ang isang taong mas malakas kaysa sa Old Immortal Tianju ay dumating sa Eastern Continent, kung gayon ang Eastern Continent ay mawawasak. Sa lakas lamang mapoprotektahan ng isa ang kanilang pamilya at mga kaibigan. Fair na, sabi ni Yezuan sa mahinang boses, pagkatapos ay sumugod sa isang tiyak na direksyon. Kinailangan niyang makipagkarera laban sa oras. Hanggat dumating siya ng isang oras na mas maaga kaysa sa retirong emperador ng Royal Sacred Dynasty, ang buong Imperial Palace ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Upang mapadali ang mga bagay, ipinadala rin niya ang kanyang clone sa iba pang mga lugar, na kung saan ay upang dambungin ang iba't ibang pangunahing lungsod ng City Lord Mansions. Sa mga pangunahing lungsod ng Royal Sacred Dynasty, ang mga City Lord ay hindi bababa sa 9th Tribulation Supremes, at bawat isa sa kanila ay may pambihirang yaman. Si Yezuan ay kasalukuyang nasa tuktok ng 8th Tribulation Supremes. Kung makikipagtulungan siya kay Luo, hindi magiging problema para sa kanya na kontrolin ang isang 9th Tribulation Supremacy. Bukod dito, ang pangunahing katawan at ang clone ay nagbahagi ng devouring space at ang storage space, kaya maaaring tumakbo si Luo sa pagitan nila. Agad naman silang umalis. Ang pangunahing katawan ay sumugod sa Imperial Capital, habang ang clone ay nagsimulang pandarambong sa mga pangunahing lungsod. Ang Secret Realm na ito ay talagang mas malapit sa Juyin Palace, ngunit sa nakaraang labanan, ang Juyin Palace ay nakatulong ng malaki. Kung hindi, ang Elder Assembly ng Burning Sun Hall ay gumuho sa isang iglap. Tinansya ni Yezuan na ang Imperial Army ay sumusulong na patungo sa Juyin Palace. Wala pang isang oras, nakahanap si Yezuan ng lungsod. Bagamat hindi ito ang pangunahing lungsod, hindi ito masama. Ang pick ng 8th Tribulation Supremacy clone ay direktang pumatay sa kanya, kinuha ang kontrol sa City Lord, at kumuha ng maraming magagandang bagay. Pagkatapos, nagmamadali siyang pumunta sa susunod na lokasyon. Ang buong proseso ay tumagal lamang ng 3 minuto. Unti-unting lumipas ang oras. Sa paglipas ng panahon, ang paglilinang ng orihinal na katawan ni Yezuan ay lumakas at lumakas. Lahat kasi ng nakuha niya ay nilalamon ng orihinal niyang katawan kaya natural na tumaas ang kanyang bilis. Bagamat napakalakas ng Imperial Family Consecrator na pumunta sa Burning Sun Hall, hindi sila nagdala ng maraming bagay. Gayunpaman, pagkatapos na magtulungan ang doppelganger ni Yezuan at si Luo para maakit ang kabilang partido, agad na ibinigay ng kabilang partido ang lahat ng kanilang kayamanan. Sa makatuwid, sa wala pang kalahating araw, nalampasan na ni Yezuan ang mga natamo mula sa labanang iyon. Makalipas ang isang araw, ding! Natugunan ng host ang mga kinakailangan upang malampasan ang kapigatian. Ang kasalukuyang rate ng tagumpay ay 75%. Gusto mo bang malampasan ang kapigatian? Nang marinig ni Yezuan ang abiso, hindi siya kaagad sumagot. Sa halip, hinayaan niyang gamitin ng kanyang clone ang Eyes of the Void. Young Master, kaya mo bang malampasan ang kapigatian? Dumaan din si Luo sa walang laman na pinto at dumating sa tabi ng tunay na katawan ni Yezuan. Oo, tumango si Yezuan at sumanib sa kanyang clone. Ding! Ang kasalukuyang rate ng tagumpay ng kapigatian ay 100%. Gusto mo bang sumailalim sa kapigatian? Oo, matapos sumanib sa kanyang clone, tumaas ng 10% ang kanyang lakas. Ang rate ng tagumpay ng paglampas sa kapigatian ay direktang higit sa 100%. Sa sandaling ito, ang lugar kung saan siya lumalampas sa kapigatian ay kalahating araw na paglalakbay lamang ang layo mula sa Imperial Capital. Sa itaas ng ulo ni Yezuan, ang 9th level tribulation ay nagsimulang hamina. Ito na ang huling antas ng Supremacy Tribulation. Hanggat nalampasan niya ang antas na ito ng kapigatian, ang kanyang lakas ay tataas ng husto.
Sa oras na iyon, walang sinuman sa ibaba ng tatlong soberanong kalamidad ang magiging katapat niya. Dagandong, ang Supremacy Tribulation Lightning ay tumama. Tahimik lang na nakatayo doon si Yezuan, tinatanggap ang binyag ng Supremacy Tribulation Lightning. Dagandong, ang pangalawang Supremacy Tribulation Lightning ay tumama. Ang unang kalahati ng 9th level Tribulation Lightning ay larong pambata. Gayunpaman, ang ikalawang kalahati ng kidlat ng kapigatian ay mas malakas kaysa sa nauna. Mula nang itatag ang Royal Sacred Dynasty, hindi mabilang na mga tao ang namatay sa ilalim ng 9th level Tribulation Lightning. Hindi bababa sa 10,000 tao ang namatay. At ang mga nagtagumpay sa paglampas sa kapigatian ay tinatayang mas mababa sa 1%. Gayunpaman, ang 9th level Tribulation Lightning ay larong pambata kay Yezuan. Dagandong, isa pang tatlong Supremacy Tribulations ang tumama. Sa sandaling ito, natiis na ni Yezuan ang 5 Supremacy Tribulation Lightning. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla siyang nakaramdam ng ilang makapangyarihang aura. Luho-luho, may mga tao. Paalala ni Yezuan sa kanya. Hehe, para maakit ang atensyon niyang master, siguradong hindi simple ang lakas nila. Pupuntahan ko sila at mananakawan. Bahagyang tumawa si Luo-luo at naghanda na sundan ang tingin ni Yezuan. Hindi na kailangan, hayaan silang lumapit sa kanilang sarili. Tahimik lang na nakatayo doon si Yezuan. Sige, ngunit sa tingin ko ito ay isa pang grupo ng mga tao na gustong samantalahin ang sitwasyon. Si Luo-luo ay may hitsura na parang nakita na niya ito. Sa ligaw, kapag nakatagpo ang isang taong dumaranas ng kapigatian, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, pupunta ang isa at titingnan. Kung tutuusin, hindi maliit na bagay ang dumanas ng kapigatian. Maraming tao ang sasamantalahin ang sitwasyon at sasalakayin ang kabilang partido. Kung ang isa ay pabaya at ang kabilang partido ay natama ng kidlat ng kapigatian, kung gayon sila ay makikinabang. Sa sandaling ito, sa loob ng saklaw ng mga pandaman ni Yezuan, maraming 9th Tribulation Supremacies ang nagmamadali patungo sa kanya. Ang isa sa kanila ay isang mid-stage na 9th Tribulation Supremacy. Gayunpaman, walang pakialam sina Yezuan at Luo-luo. Hindi lamang si Yezuan, ngunit maging ang lakas ni Luo-luo ay hindi karaniwan. Ang isang mid-stage na 9th Tribulation Supremacy ay isang bagay lamang ng ilang letigo kay Luo-luo. Maya-maya, sumugod ang mga taong iyon. Kakaiba, dumaranas ng kapigatian sa isang kapatagan. Gaano kalakas ang loob? Isang matipunong lalaki ang tumingin sa kanila na may mapanuksong ekspresyon. Malamig silang tiningnan ni Yezuan. May kabuuang 5 tao, 4 na maagang yugto ng 9th Tribulation Supremacies, at isang mid-stage na 9th Tribulation Supremacy. Ang kanilang lakas ay hindi karaniwan. Marahil sila ay mula sa ilang malaking paksayon sa Imperial Capital, o kabilang sila sa pamilya ng imperial. Big Brother, mayroon ding isang maliit na babae mula sa Fox Clan. Napakaganda niya at mukhang isang birhen. Siya rin ay isang mid-stage na 8th Tribulation Supremacy. Kung ibibigay natin siya sa Imperial Family, tiyak na makakakuha tayo ng magandang presyo. Isang lalaking maliit ang mata ang lumapit at ngumiti ng malapad sa matipunong lalaki. Si Yezuan ay isang pick na 8th Tribulation Supremacy, at si Luo-luo ay isang mid-stage na 8th Tribulation Supremacy. Bagamat isang hakbang na lang ang layo nila sa peak 8th Tribulation Supremacy, malamang na makapasok sila sa peak 8th Tribulation Supremacy sa oras na makapasok sila sa Imperial Capital. Gayunpaman, ang lakas na ito ay talagang hindi nagkakahalaga ng pagbanggit para sa 5 tao sa harap nila. Hindi maiwasan ng matipunong lalaki ang pagpikit ng mga mata. Little brother, hindi ba sinabi sa iyo ng iyong clan elders na kailangan mong humanap ng tagong lugar para dumanas ng kapigatian? Haha, nang marinig ito, ngumiti si Yezuan at sinabing, hindi pa ako nakapili ng lugar para dumanas ng kapigatian. Hindi mahalaga kahit na ito ay isang bundok ng mga talam o isang dagat ng apoy. Kabanata 924. Gayunpaman, sa sandaling sinabi niya iyon, ang kabilang partido ay tumawa ng malakas. Anong walang hiyang pagyayabang? Anak, may huling salita ka ba? Tanong ng maliit na mata. Walang huling salita, basta may kakayahan kang patayin ako.
Ngumiti si Yezuan at ayaw nang mag-aksaya pa ng mga salita. Direkta niyang sinabi kay Luo Luo, patayin ang iba pang apat. Aliwin ang nasa kalagitnaan ng yugto ng Supreme Being. Oo, Young Master. Agad na inilabas ni Luo Luo ang kanyang Fallen Star Whip at agad na umatake. Si Yezuan ay orihinal na gustong magpatuloy sa pagsasalita ng walang kaparehon, ngunit bigla niyang naalala na siya ay nasa isang karera laban sa oras. Mas mabuting tapusin na ito ng mabilis. Whoosh whoosh. Napakabilis ng letigo ni Luo Luo. Diretso itong tumama sa ulo ng maliit na mata. Bang! Sa isang malakas na pagsabog, sumabog ang ulo ng maliit na mata. Natigilan ang apat pang tao. Nakita nila na si Luo Luo ay isang mid-stage na Supreme Being lamang, kaya hindi sila gumalaw. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang kanyang pag-atake ay napakalakas. Sapat na ang isang letigo para mapatay ang isa nilang kasama. Iyan ay isang Supreme Being Spiritual Treasure. Patayin. Agad namang nag-react ang pinuno ng mga matipunong lalaki. Gayunpaman, bago sila makaatake, si Yezuan, na nasa gitna ng kanyang kapigatian, ay mabilis na naglaslas ng 3 beses gamit ang kanyang espada. Whoosh! 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 3 tunog ang pumutok sa hangin. Ang natitirang 3 maagang yugto ng Supreme Beings ay pinatay lahat. Kasabay nito, ginamit din ni Yezuan ang Burning Eye sa mid-stage na Supreme Being Broniman. Sinamantala ang pagkakataong ito, mabilis na ginamit ni Luo Luo ang kanyang alindog. Bagamat mayroong pagkakaiba ng 3 kaharian, ang Charm Fusion Crystal ay lubos na nagpapataas sa kakayahan ng alindog ni Luo Luo. Kahit na hindi siya magtagumpay, maaari pa rin niyang pahiniin ang kalaban sa malaking halaga. Mata ng kontrol. Ding! Kontrolin ang matagumpay. Nang tumunog ang system notification, ang matipunong lalaki ay pinasuko ni Yezuan at naging lingkod ni Yezuan. Sino ka? Tanong ni Yezuan. Ako si Xie Shan mula sa pamilya Xie ng Imperial Capital. Nagsimulang magpakilala ang matipunong lalaki. Mula sa kanilang pag-uusap ngayon, alam ni Yezuan na hindi siya mula sa imperial na pamilya. Gayunpaman, nang marinig ni Yezuan ang mga salita ng matipunong lalaki, nagulat din siya. Ang nakababatang kapatid na babae ng malakas na lalaking ito ay ang Crown Princess. Ang Crown Princess ay opisyal na asawa ng Crown Prince. Kung ang Crown Prince ay hindi pinatalsik, siya ang magiging Empress sa hinaharap. Hanggat ang kanyang kapatid na babae ay naging Empress, siya ay magiging Imperial Uncle. Hindi inaasahan ni Yezuan na makikilala niya ang isang taong may ganoong katayuan. Agad niyang tinanong, alam mo ba kung ang retirong emperador ng Royal Sacred Dynasty ay nasa Imperial Capital? Hindi ko alam. Umiling si Xie Shan. 1.5 araw pa lang mula nang mangyari ang insidente sa Burning Sun Hall. Kung hindi nakuha ng retired emperor ang hugis espada na bato, hindi na sana siya babalik. Gayunpaman, kung nakuha niya ito, malamang na bumalik siya sa Imperial Capital. Sa makatuwid, maaaring kailanganin ni Yezuan si Xie Shan upang magtanong tungkol sa ilang mga bagay. Kaagad, kinolekta ni Yezuan ang lahat ng item sa kanilang interspatial rings. Boom! Kasabay nito, ang ika-9 na kidlat ng kapigatian ay tumama. Ding! Matagumpay na nalampasan ng host ang kapigatian. Isa na siyang early stage 9th Tribulation Supreme Venerable. Sa oras na tumunog ang system notification, ang pangangatawan at tunay na enerhiya ni Yezuan ay sumailalim sa napakalaking pagbabago. Ngayon, halos hindi na siya magagapi sa mga Supreme Beings. Pagkatapos, pinangunahan niya si Xie Shan at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Mayroon pang kalahating araw na paglalakbay sa Imperial Capital. Gayunpaman, ang bilis ni Yezuan ay mas mabilis pagkatapos ng kanyang tagumpay. Sa tansya niya, 3 oras lang ang kailangan niya para makarating sa Imperial Capital. Bagamat mayroon siyang hugis espada na bato sa kanyang katawan, sa kanyang kasalukuyang lakas, 70% layunin ng espada at 75% layunin ng espada ay hindi mahalaga. Ang kanyang lakas ay nasa pagitan ng Supreme Being at ng Free Sovereign Disasters. Gamit ang Sovereign Spiritual Treasure, madali niyang mapatay ang isang mid-9th Supreme Being sa isang strike. Kahit na ang pinakamataas na 9th Supreme Being ay hindi ito mahahadlangan. Ang mga mahihina ay papatayin kaagad.
Gayunpaman, kung haharapin niya ang hampas ng palad na iyon, napakahina pa rin niya. Maliban na lang kung nakalusot siya hanggang sa kalagitnaan ng Ninth Supreme Being o pinakamataas na Supreme Being, maaari niyang talunin ang hampas ng palad na iyon gamit ang kanyang Shadowless Sword at Bloodline. Ipinagpatuloy ni Yezuan ang kanyang paglalakbay. Nabasag din ng kanyang clone ang kawalan at umalis sa Imperial Capital, patuloy na ninakawan ang pangunahing lungsod. Makalipas ang 3 oras, nakarating sila sa Imperial Capital. Shan, pumunta at tingnan kung ang Imperial Capital ay nagbigay ng warrant para sa atin. Utos ni Yezuan. Oo, guru. Tumango si Shan at agad na sumugod sa gate ng Imperial Capital. Kapatid siya ng Crown Princess, kaya maituturing siyang kamag-anak ng Imperial Family. Natural, nakilala siya ng bantay ng lungsod. Maya-maya, bumalik siya. Paano na? Tanong ni Yezuan. Master, you are not wanted. Hindi pa bumabalik ang retired emperor, magalang na sagot ni Shan. Hindi gusto, mabuti iyon. Gayunpaman, maaaring hindi malaman ng bantay ng lungsod kung bumalik ang retiradong emperador o hindi. Marahil ay bumalik na ang retiradong emperador, ngunit hindi niya alam. Pagkatapos ng lahat, ang retired emperor ay isang eksperto na nalampasan ang antas ng Supreme Being. Dahil hindi sila pinaghahanap, madali silang nakapasok sa lungsod. At saka, kasama si Shan, kahit na gusto sila, ayos lang. Sinundan ni Yezuan si Shan sa lungsod. Dahil si Luoluo ay mula sa Fox Charm Clan, direktang itinago siya ni Yezuan sa kanyang storage space. Young Master, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Luoluo sa isip ni Yezuan. Sige lang, bagamat nakarating na sila sa Imperial Capital, hindi pinili ni Yezuan na pumunta sa Imperial Capital para lamang maging ligtas. Ang auction house sa Imperial Capital ay magkasamang itinatag ng 4 great clans ng Imperial Capital. Nauna si Yezuan sa auction house dahil gusto niyang makita kung may kailangan siya. Gayunpaman, nang si Yezuan ay nagmamadaling pumunta sa auction house, biglang hinampas ni Shan ang kanyang ulo at sinabing, Master, naalala ko. Isa sa mga gusto mo ay na-auction na dati. Ano? Nang marinig ito, nagulat si Yezuan. It's the Heartbreak Fruit. Na-auction ito sa auction house ng Imperial Capital noong 1 buwan, pero nakalimutan ko kung sino ang bumili, nagmamadaling sabi ni Shan. Ang Heartbreak Fruit ay kailangan para kay Yezuan para magbukas ng third eye. It's the Heartbreak Fruit. It's the thing to open the eye of decomposition. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan at sinabing, bilisan mo, bilis. Marami na siyang nabuksan na third eyes, at bawat isa sa mga ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Sa tuwing magbubukas siya ng third eye, lalakas ang kanyang lakas. Matapos marinig ang balitang ito, nagmamadaling hiniling ni Yezuan si Shan na dalhin siya sa auction house ng Imperial Capital. Gamit ang kanyang pagkakakilanlan, direktang tinawagan ni Shan ang manager ng auction house. Mayroong kabuuang 4 na tagapamahala ng auction house sa Imperial Capital. Ang tinawag ni Shan ay ang kanyang pangalawang kapatid, si Hai. Si Hai ay kapareho ni Shan, isang mid-stage na 9th Supreme Being. Third brother, hindi ka ba pumunta sa Mount Changhen para harapin ang 9th rank Supreme Being Sacred Beast na iyon? Bakit ka nakabalik kaagad? Matapos makita si Shan, nagtatakang nagtanong si Hai. Pagkatapos, bumagsak ang kanyang tingin kay Yezuan. Ang nakababatang kapatid na ito ay hindi nag-aksaya ng oras si Yezuan at direktang pinakawalan si Luoluo. Nasusunog na mata, kaakit-akit, mata ng kontrol, Kabanata 925. Sino ang bumili ng Heartbreak Fruit noong 1 buwan? Direktang tanong ni Yezuan. Tumigil sandali si Hai, na parang may naalala. Ang Heartbreak Fruit ay bihira, ngunit ang presyo nito ay hindi masyadong mataas, kaya hindi niya ito masyadong pinansin. Maya-maya, sumagot siya, I think it was the Crown Prince. Ang Crown Prince. Nagkatinginan sina Yezuan at Luoluo, pagkatapos ay kay Shan. Hindi ba't ang kapatid ni Shan at Hai ang asawa ng Crown Prince? Okay, naiintindihan ko. Tumango si Yezuan. Binili ng Crown Prince ang Heartbreak Fruit noong 1 buwan. Kung ginamit ito ng Crown Prince, ito ay isang trahedya.
Kayo, pumunta sa kaba ng bayan at dalhin ang lahat sa akin. Utos muli ni Yezuan. Hindi siya pumunta sa auction house para lang sa mga bagay na kailangan para mabuksan ang kanyang Heaven's Eye, kundi para na rin sa napakalaking yaman. Ito ay isang mahalagang treasury. Nangangailangan ito ng 4 na tao upang buksan ito ng sama-sama, sagot ni Exihai. Pagkatapos ay tawagin mo isa-isa ang 3 pang tao. Nagpatuloy si Yezuan. Oo, tumango si Exihai at umalis. Hindi siya nang ahas na suwin ang utos ni Yezuan. Ang 4 na dakilang angka ng Imperial Capital ay ang Exi, Chen, Lin, at Yuan clans. Hindi nagtagal, tinawag ni Exihai ang manager ng Chen clan. Walang alinlangan, ang manager ay nasa ilalim din ng kontrol ni Yezuan, na sinundan ng Lin at Yuan clans. Ngayong ang mga tagapamahala ng 4 na dakilang angkan ay nasa ilalim ng kontrol ni Yezuan, si Yezuan ay maaaring pumasok sa kaba ng bahay ng auction. Sa pagkakataong ito, hindi magiging maawain si Yezuan. Direkta niyang inalis ang laman ng kaban, at walang naiwan. Ang kayamanan na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 pangunahing lungsod. Bukod dito, hindi ito tumutukoy sa 10 pangunahing lungsod, ngunit ang halaga ng buong pangunahing lungsod. Young Master, bigyan mo pa ako ng 1 araw at malalampasan ko ang aking kapigatian. Si Luo ay nasa mabuting kalagayan pagkatapos makakuha ng malaking halaga ng makalangit na kayamanan. Bagamat nasa kalagitnaan pa lang siya ng ika-8 yugto ng Supreme Being Realm, malapit na niyang maabot ang Rurok. Sa makalangit na mga kayamanan na ito, nagtitiwala siya na makakalagpas siya sa ika-9 na kapigatian na Supreme Being Realm sa 1 araw. Para sa iba, lahat sila ay nilamon ni Yezuan. Ang pinagsama-samang kayamanan ng 4 great clans ay malamang na higit pa sa auction house na ito. Gayunpaman, ang 4 great clans ay lahat ay may mga eksperto sa 9th Great Martial Saint Realm. Bagamat maaari nilang patayin ang kabilang partido sa isang iglap sa ilalim ng mga pangyayari ng isang palihim na pag-atake, kapag sila ay natuklasan, babalaan lamang nila ang kaaway. Naisip ni Yezuan, kung ang Emperor Emeritus ay wala sa Imperial Capital, hindi ito mahalaga. Kung tutuusin, siya ay walang talo sa mga Supreme Beings. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagpa siya si Yezuan na sumugal. At ang desisyon niya ay patayin ang lahat ng 9th Supreme Martial Artists ng 4 great clans at tipunin ang lahat ng kayamanan. Nangyari ay hating gabi na, kaya't maginhawa para sa kanya na gumawa ng mga bagay. Exi Shan, Exi Hai, dalhin mo ako sa Exi clan. Oo, nagkatinginan sina Exi Hai at Exi Shan. Ang Exi clan ay isa sa 4 na dakilang angkan sa Imperial Capital. Bagamat si Exi Tian ay nasa kalagitnaan pa lang ng ika-9 na yugto ng Supreme Being, ang kanilang ama, si Exi Zuan, ay isang peak na ika-9 na yugto ng Supreme Being. Bago hanapin si Exi Zuan, gustong kontrolin ni Yezuan ang patriarch ng Exi clan, si Exi Tian. Hindi nagtagal, sinundan niya sina Exi Hai at Exi Shan sa Exi clan at natagpuan si Exi Tian. Second brother, may auction bukas. Bakit ka bumalik? Pangatlong kapatid, hindi ka ba nagpunta sa Mount Changhen? Panipi, nang makita ni Exi Tian silang dalawa, laking gulat din niya. Gayunpaman, bago makapagsalita si Exi Shan at ang dalawa pa, direktang pinakawalan ni Yezuan si Luo. Nasusunog na mata. Kaakit-akit, mata ng kontrol, kinokontrol ni Yezuan ang patriarch ng Exi clan, si Exi Tian. Mayroon ka bang autoridad na i-access ang treasury ng Exi clan? Tanong ni Yezuan. Oo, tumango si Exi Tian. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Naisip niya na ang patriarch lang ng Exi clan, si Exi Zuan, ang makaka-access sa treasury ng Exi clan. Dahil si Exi Tian ang may autoridad, ililigtas niya ang gulo at iiwasang alertuhan ang kaaway. Sige, dalhin mo ako dyan. Gusto ko lahat ng kayamanan ng Exi clan. Hindi nagpigil si Yezuan. Si Exi Tian ay hindi nang ahas na sumuwi. Dinala niya si Yezuan at ang iba pa sa treasury ng Exi clan. Ang bawat kapangyarihan ay may isang lugar upang iimbak ang kanilang kayamanan. Hindi nila kayang ilagay ang lahat sa isang tao. Ang mga bagay na ito ay kailangang ilagay sa isang ligtas na lugar.
Maging sina Exi Hai at Exi Shan ay hindi alam ang tungkol sa treasury ng Exi clan. Tanging ang patriarch ng bawat henerasyon ang nakakaalam nito. Dumating sina Yezuan at Luoluo sa treasury ng Exi clan sa pangunguna ni Exi Tian. Matapos ibigay ni Exi Tian ang lahat ng kayamanan ng Exi clan kay Yezuan, nabigla si Yezuan. Ang mga kayamanan sa treasury ng Exi clan ay halos maihahambing sa buong treasury ng auction. Napakagaling. Kasiya siyang tumanggo si Yezuan. Susunod, ginamit niya ang parehong paraan upang kontrolin ang mga patriarch ng iba pang 3 angkan at makuha ang kanilang mga kayamanan. Ang kanyang mga aksyon ay palihim na ginawa. Matapos niyang dambungin ang 4 na mahusay na angkan, sa wakas ay narinig niya ang isang notification ng system. Ding! Nakalusot ang host. Ang host ay isa na ngayong mid-stage na 9th Tribulation Supreme Martial Artist. Naramdaman ni Luoluo, na nasa tabi niya, ang aura ni Yezuan na biglang tumaas. Ngumiti siya at sinabing, "Congratulations on breaking through, young master. It's not enough. Sa lakas ko ngayon, hindi ko pa rin kayang lumaban sa retired emperor." Umiling si Yezuan. Alam niya ang kanyang limitasyon. Kahit sa lakas niya ngayon, hindi niya napigilan ang pag-atake kanina. Bagamat hindi siya agad napapatayin, siya man lang ay masusugatan ng husto. Sa makatuwid, hindi pa rin siya makalaban sa retiradong emperador. Gayunpaman, kung nakapasok siya sa tuktok ng 9th Tribulation Supreme Martial Artist at na-activate ang Disintegration Eye, maaaring magawa niya ito. Ngayong nakarating na ako sa mid-stage na 9th Tribulation Supreme Martial Artist, walang makakapigil sa akin kahit na pumatay ako sa Imperial City. Gayunpaman, hindi ko magagarantiya na hindi pa bumabalik ang matanda. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. "Young Master, ano ang dapat nating gawin sa mga taong ito?" Tanong ni Luoluo. Ang 4 na dakilang angkan na ito ay pawang mga kamag-anak ng emperador. Lahat sila ay may mga tao sa Imperial Palace. Bukod dito, marami silang nagawang malilim na bagay ng palihim. Patayin silang lahat at iwan ang isa na buhay. Naging malamig ang ekspresyon ni Yezuan. Kinokontrol niya ang mga nangungunang echelon ng 4 great clans, kaya natural na hindi makatakas sa kanyang interogasyon ang kanilang mga lihim. Ang mga patriarch ng 4 na dakilang angkan ay may dugo ng hindi mabilang na mga inosenteng tao sa kanilang mga kamay. Sa makatuwid, hindi mahalaga kung sila ay pinatay. Walang pag-aalinlangan si Yezuan sa pagpatay sa kanila. Wala pang kalahating oras, ang 4 great clans, patriarchs at 4 shopkeepers ay pinatay lahat ni Yezuan. Si Exi Shan na lang ang natira. "Ngayon, dalhin mo ako sa Imperial City at hanapin ang Crown Prince." Sabi ni Yezuan kay Exi Shan. "Oo, guru." Kahit na ang kanyang sariling mga kapatid ay pinatay ni Yezuan, hindi pa rin siya nang ahas na ipagkanulo si Yezuan. Ito ang lakas ng Eye of Control. Bukod sa limitadong bilang ng mga mata, ang Eye of Control ay mas malakas kaysa sa alindog ni Luoluo sa bawat aspeto. Kabanata 926. Ang pangkukulam ay nangangailangan ng paggamit ng espiritual na enerhiya, ngunit ang Eye of Control ay hindi. Higit pa rito, ang nakukulam ay madaling makita ng iba, at sa ilang mga pagkakataon, ang nakukulam ay maaaring makalaya mula sa pangkukulam. Kung ang amo ni Exi Shan ay si Luoluo, at siya ay kinulam ni Luoluo, at inutusan ni Luoluo si Exi Shan na personal na patayin ang kanyang mga kapatid, si Exi Shan ay magdadalawang isip. Nangangahulugan ito na makakawala si Exi Shan sa kanyang sarili mula sa pangkukulam at mabawi ang kanyang kalayaan. Sa Eye of Control, si Exi Shan ay hindi magdadalawang isip, at hindi ipagkanulo si Yezuan. Siyempre, ang paglaya sa sarili mula sa pangkukulam ay kadalasang nangyayari kapag ang mga emosyon ng isang tao ay lubhang nagbabago. Kapag malaki ang pagbabago ng emosyon ng isang tao, biglang tataas ang espiritual na enerhiya ng isa. Gayunpaman, hanggat ang espiritual na enerhiya ng master ay sapat na malakas, ang makulam ay hindi makakawala kahit napatayin nila ang kanilang buong pamilya. Dinala ni Exi Shan si Yezuan ng mag-isa sa Imperial City. Gabi na noon, at ang bilang ng mga bantay sa Imperial City sa gabi ay 2 beses na mas marami kaysa sa araw. "Sino ka?" Nang malapit na si Exi Shan sa mga tarangkahan ng Imperial City, hinarang siya ng isang general. "Ako ito."
Lumapit si Exishan at inihayag ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya si Duke Exi, agad na nakilala ng general si Exishan. Sa oras na ito, dama po ang kanyang tingin kay Yezuan, at sinabi niya, ito ay, "He's my younger cousin. I'm here to look for my younger sister." Diretsong sagot ni Exishan. Oh, Duke Exi, please. Ang general ay hindi nag-alinlangan sa kanya, at direktang sumigaw, papasukin siya. Si Exishan ay itinuturing na isang nangungunang tao sa Imperial City, at siya ay madalas na pumasok sa Imperial City sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon. Maganda ang relasyon niya sa Crown Prince, kaya kahit magsama pa siya ng grupo ng mga tao, walang mangyayari. Kasama niya, matagumpay na nakapasok si Yezuan sa Imperial City. Pagkatapos noon, dinala ni Exishan si Yezuan upang hanapin ang Crown Prince. Mayroong higit sa 10 prinsipe sa Imperial Sacred Dynasty, ngunit ang naging Crown Prince sa huli ay ang ika-13 prinsipe, na 22 taong gulang lamang. Ang Crown Prince na ito ay mas bata kay Yezuan, ngunit ang kanyang kaharian ay eksaktong kapareho ng kay Yezuan. Pareho silang nasa mid-stage na, Supreme Being. Gayunpaman, noong si Yezuan ay isang maagang yugto ng Supreme Being, madali niyang makontrol si Exishan at ang iba pa, ngayong nakalusot na siya sa kalagitnaan ng yugto ng Supreme Being, kahit na ang pinakamataas na Supreme Being ay hindi makakatakas sa kanyang mga hawak. Sa parehong antas, hindi kailangan ni Yezuan si Luo. Young Master, nalagpasan ko na. Sa tingin ko ay makakaranas ako ng kapigatian bukas. Nang dalhin ni Exishan si Yezuan sa Crown Prince, ang parang kampanang boses ni Luo ay umalangaw sa isip ni Yezuan. Bilang isang Yezuan artifact, maaari pa ring mag-cultivate si Luo sa artifact space. Sige, namilog ang mga mata ni Yezuan. Kung papayagan si Luo na makapasok sa 9th Tribulation Supreme Level, siya ay magiging isang walang talo na pag-iral sa mga eksperto sa Supreme Level. Gayunpaman, kung gusto niyang makipaglaban sa retiradong emperador, malamang na kailangan niyang gamitin ang bangkos ng gintong buhok na iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, inakay ni Exishan si Yezuan sa tinutulugan ng Crown Prince. Gusto naming makita ang Crown Prince, sabi ni Exishan sa isang general sa labas ng silid ng Crown Prince. Sige, mangyaring maghintay sandali, Duke Exi. Tumango ang general at agad na pumasok sa silid ng Crown Prince. Kasabay nito, ginamit ni Yezuan ang kanyang Eye of Revelation para i-scan ang lugar. Napakalaki ng mga silid ng Crown Prince at maraming tao ang naninirahan dito. Gayunpaman, mayroon ding Eye of Perception si Yezuan. Kasama ang Eye of Revelation, mabilis niyang natagpuan ang Crown Prince, na nasa gitnang yugto ng Supreme Being Supreme Level. Sa sandaling ito, ang Crown Prince ay nasa gitna ng paggalaw ng piston. Hindi alam kung ang nasa ilalim niya ay kapatid ni Exishan o ibang babae. Hindi nagtagal, natagpuan ng general ang Crown Prince. Gayunpaman, ang Crown Prince ay nasa gitna ng isang bagay. Natural, galit na galit ang Crown Prince nang bigla siyang guluhin ng general. Ang general, na tinanggihang pumasok, ay tumakbo palabas na may malungkot na mukha at nagsabi, sinabi ng Crown Prince na hindi kanya makikita. Kailangan niyang makita siya kahit ayaw niya. Sabi ni Yezuan sa kanyang puso. Naningkit ang kanyang mga mata at biglang naging mabangis ang mukha ng general. Sa susunod na sandali, tumingin siya kay Yezuan ng may paggalang. Sa ganitong paraan, pakiusap. Ang general, na nasa gitnang yugto ng antas ng Supreme Being Supreme, ay biglang tumabi. Nagulat ang mga Imperial Guard sa paligid. Hindi ba sinabi ng Crown Prince na hindi niya siya makikita? Bakit nagbago ang isip ng general? Gayunpaman, hindi sila naglakas loob na magtanong. Sa pilitang kinuha ni Yezuan ang general at pumasok sa palasyo ng Crown Prince. Pagkatapos, sa pangunguna ng general, nakita nilang muli ang tirahan ng Crown Prince. Damn it, di ba sabi ko hindi kita makikita? Ang Crown Prince, na nasa isang maliit na palasyo, ay galit na galit. Direkta siyang tumalon pababa mula sa kanyang kama nang hindi man lang nagsusuot ng damit. Gayunpaman, sa sandaling ito, boom! Biglang pilit na binuksan ang pinto ng palasyo. Natigilan ang Crown Prince. Sasabihin na sana niya, how dare you barge in?
Gayunpaman, nang makita niya ang taong naunang pumasok sa palasyo, hindi niya maiwasang matigilan. Sino ka? Agad na pinakawalan ng Crown Prince ang kanyang vital energy dahil sa pakiramdam niya na ang cultivation level ni Yezuan ay hindi mas mababa kaysa sa kanya. Assassin kaya siya. Nang matapos siyang magsalita, nakita niya ang general at si Exishan na isinara ang pinto ng palasyo, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Hindi mahalaga kung sino ako. Ayaw ni Yezuan na mag-aksaya ng oras sa kanya. Kumikislap ang kanyang mga mata. Nag-aapoy na mata. Ang mata ng kontrol. Sa susunod na sandali, ang Crown Prince ng Royal Sacred Dynasty ay naging lingkod ni Yezuan. Pagbati, guru. Ang Crown Prince, na nakahubad, ay lumuhad sa isang tuhod. Sa likod niya, ang babae na nakahiga sa kama ay may isang napaka-interesante na ekspresyon. Wala na siyang panahon para takpan ang katawan niya. Nanood lang siya. Ang Crown Prince ng Royal Sacred Dynasty ay talagang lumuhad sa harap ng isang binata at tinawag siyang master. Hindi niya ito maintindihan. Pwede ba? Matapos mapatulala saglit, nagningning ang mga mata ng babae. Dali-dali siyang bumaba sa kama at tumakbo ng hubot-hubad sa gilid ng Crown Prince. Pagbati, Panginoon Emissary, nagmamadaling sumigaw ang babae, namumula ang mukha niya at medyo magulo ang buhok. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na hawakan ito dahil nakita niyang napakaseryoso ng ekspresyon ni Yezuan. Ngayon lang, sumugod si Yezuan na may agresibong aura. Ang isang taong nang ahas na gawin ito sa palasyo ay tiyak na nagmula sa lugar na iyon. Sinulyapan ni Yezuan ang babae at bahagyang nagulat. Maputi ang balat ng babaeng ito at mainit ang kanyang figure. Nakaluhod sa harap niya ang napakalaking dilag na nakahubad. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ito. Hanggat lalaki ito, hindi siya mananatiling kalmado. Young Master, pakiramdam ko bumibilis ang tibok ng puso mo. Ano bang problema mo? Bilasan mo ako. Naramdaman ni Luoluo na may mali kay Yezuan at nagmamadaling sinabi. Wala lang, dito ka na lang. Si Yezuan ay pinagpapawisan at nagmamadaling inaliw siya. Kung nakita ni Luoluo ang hubad na Crown Prince, malamang nabugbugin niya ito hanggang mamatay. Mata ng kontrol. Ang lakas ng babaeng ito ay hindi malakas. Siya ay nasa ikawalong yugto pa lamang ng Supreme Being Realm. Madali siyang nakontrol ni Yezuan. Magsuot ka ng damit at maghintay sa gilid, sabi ni Yezuan sa concubine. Oo. Tumango ang babae. Naglabas siya ng balabal sa kanyang special na singsing at isinuot iyon bago naglakad sa gilid. Tumayo din ang Crown Prince at nagsuot ng damit. Mayroon ka pa bang heartbreak fruit na binili mo sa auction? Direktang tanong ni Yezuan. Oo. Tumango ang Crown Prince. Kabanata 927. Agad na kinuha ng Crown Prince ang heartbreak fruit mula sa kanyang interspatial ring at ibinigay ito kay Yezuan. Sa sandaling kunin ni Yezuan ang heartbreak fruit, ang kanyang kamay ay hindi maiwasang manginig. Ding! Matagumpay na na-activate ang Eye of Dissection. Isang system notification ang tumunog. Ang Eye of Dissection ay isang napakakakaibang heavenly eye. Maaari nitong i-dissect ang mga atake, armas, at maging ang katawan ng kalaban. Ang Eye of Dissection na ito ay mukhang napakalakas. Ang dami ng kapangyarihan ng mata na natupok nito ay malamang na hindi dapat maliitin. Nagpasya si Yezuan na subukan ito. Agad niyang ibinaling ang kanyang ulo at tumingin sa malaking bibig kung saan naglaban ng 300 rounds ang Crown Prince at ang kanyang concubine. Eye of Dissection. Dalawang invisible ray ang bumaril mula sa mga mata ni Yezuan at tumama sa malaking bibig. Sa susunod na sandali, ang malaking bibig ay nagsimulang mabilis na nawasak at naging abo. Napakalakas, at ang dami ng kapangyarihan ng mata na natupok nito ay mas mababa kaysa sa Eye of the Void. Tuwang-tuwa si Yezuan. Young Master, gusto ko rin makita. Sigaw ni Luoluo sa kanyang isipan. Sige, pinalabas ni Yezuan si Luoluo at pagkatapos ay naglabas ng upper grade sovereign weapon. Eye of Dissection. Ang dalawang invisible ray ay tumama sa upper grade sovereign weapon. Sa susunod na sandali, ang upper grade sovereign weapon ay nagsimulang maghiwa-hiwalay, at wala pang isang segundo, ito ay naging abo. Tila ang bilis ng pagkawatak-watek ay nauugnay sa lakas ng bagay na nawasak. Wow! Kahit isang upper grade sovereign weapon ay nasira. Napakalakas. Nanlaki ang mga mata ni Luoluo.
Ang isang upper-grade sovereign weapon ay mas malakas kaysa sa golden sovereign body ng isang ninth tribulation supremacy. Gayunpaman, nasira ito ni Yezuan sa isang segundo. Nakakatakot talaga. Napatulala rin ang Crown Prince at ang kanyang kabit at nagmamadaling napalunok ng kanilang laway. Bagamat ang dalawang disintegration ray ay hindi nakikita ng mata, nararamdaman nila na kung tamaan nila ang isang tao, kahit isang ninth tribulation supremacy ay mamamatay. Ngayon, may kumpiyansa si Yezuan na makipaglaban sa retiradong emperador ng Royal Sacred Dynasty. Kung tutuusin, may pagkakataon pa siyang umasenso. Siyempre, ito lang ang naisip niya. Upang maging ligtas, pinakamainam na sumulong sa rurok ng ninth tribulation supremacy. Napakagaling. Tumango si Yezuan bilang kasiyahan. Pagkatapos, kinuha niya ang universe rings ng Crown Prince at ng concubine at kinuha ang lahat. Tanungin kita, nasa Imperial City ba ang lolo mo? Tanong ni Yezuan. Lumabas daw siya. Hindi ko alam kung kailan siya babalik. Umiling ang Crown Prince. Nakaramdam ng kaunting kawalan si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang matandang iyon ay ang retirong emperador. Kahit bumalik siya, hindi siya makapagsumbong sa Crown Prince. Sa sandaling ito, muling damapo ang tingin ni Yezuan sa concubine. Tinanong niya, bakit ngayon mo lang ako tinawag na Panginoong Mensahero? He found it very strange dahil karamihan sa mga tao ay magwawala kapag nakita nila ang eksena ngayon lang. Gayunpaman, tila may naisip ang babaeng ito. Hindi man lang siya nagsuot ng damit at nasagasaan siya ng hubad para lumuhod. Malinaw, mayroong isang bagay na malansa. Akala ko si Master ay nanggaling sa lugar na iyon. Sabi ng babae na may pulang mukha. Saan? Nagtaas ng kilay si Yezuan. Master, sa tingin niya ay galing ka sa Holy Land. Biglang sabi ng Crown Prince. Banal na lupain. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Yezuan ang terminong ito. Gayunpaman, maaari niyang hulaan na ang banal na lupang ito ay tiyak na mas makapangyarihan kaysa sa Royal Sacred Dynasty. Anong klaseng lugar ang Holy Land? Sabihin mo sa akin ng detalyado, tanong ulit ni Yezuan. The Holy Land is a secret realm. My Bloodcliff continent is a continent under the Bloodcliff sect. At the same time, hindi lang nag-iisa ang Bloodcliff continent natin. Marami pang ibang kontinente. Sa madaling salita, ang Bloodcliff continent ay isang lugar para magpadala ng mga henyo sa Holy Land. Paliwanag ng Crown Prince. May higit sa isang kontinente ng Bloodcliff. Nagulat si Yezuan. Hindi lang iyon, maging si Luoluo ay nabigla. Tama. Ang ating Blood Granite Continent ay ang pinakamaliit, kaya ang banal na lupain ay nagpadala ng mga eksperto sa Manifestation Realm upang simulan ang pagtulak sa mga isla sa palibot ng Blood Granite Continent at pagsamasamahin ang mga ito. Dahil dito, ang ating kasalukuyang Blood Granite Continent ay lumalaki ng mas malaki at mas malaki. Tumango ang Crown Prince. Wanxiang Realm, pinagsasama ang mga isla sa Bloodcliff Continent. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Sa itaas ng Supreme Being ay ang tatlong minor disasters ng Supreme Being Realm, at sa itaas nito ay ang Wanxiang Realm. Hindi niya inaasahan na pagkatapos marating ang Wanxiang Realm, makakalipat talaga siya ng mga isla. Masyadong nakakatakot. Sa sandaling iyon, biglang naisip ni Yezuan ang Earth. Ang Bloodcliff Continent sa ilalim ng kanyang mga paa ay parang Asya. Inakala ng mga dalubhasa sa Wanxiang Realm na napakaliit ng Asya, kaya pinagsanib nila ang mga nakapalibot na isla sa Asya. Siyempre, kahit na ang 7 kontinente sa Earth ay hindi konektado, lahat sila ay tinawag na Bloodcliff Continent. Halimbawa, responsable sila sa pagpapadala ng mga henyo sa Bloodcliff sect. Paano makapasok ang isang Bloodcliff sect? Tanong muli ni Yezuan. Tanging ang mga nakakatugon sa mga kinakailangan sa pagpasok ay maaaring makapasok sa Holy Land. Siyempre, kung makuha mo ang Bloodcliff na nakakalat sa paligid ng Bloodcliff Continent, maaari mo ring ipagpalit ito para sa isang lugar upang makapasok sa Holy Land. Sagot ng Crown Prince. Bloodcliff, ha? Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Biglang naisip ni Yezuan ang Yin-Yang Patriarch. Ang Yin-Yang Patriarch na iyon ay dapat na mula sa banal na lupain. Kung gayon ano ang mga kinakailangan sa pagpasok ng Bloodcliff sect? Patuloy na tanong ni Yezuan.
Abutin ang rurok ng Supreme Being 9th level sa edad na 20, walang iniisip na sagot ng Crown Prince. F***6. Nang marinig ito, nahimiti si Yezuan. 24 na taong gulang na siya, ngunit nasa kalagitnaan pa lamang siya ng Supreme Being 9th level. Marahil, si Luo-Luo lamang ang may ganitong kwalifikasyon. Ilang mga sekta ang mayroon sa banal na lupain. Anong antas ng kapangyarihan ng Bloodcliff sect sa Holy Land? Tanong ulit ni Yezuan. Marami, malamang na higit pa sa mga bansa sa Bloodcliff continent. Ang bawat kapangyarihan ay maraming kontinente na nasa ilalim ng kanilang kontrol, at ang Bloodcliff sect ay itinuturing na pinakamababang antas. Sagot ng Crown Prince. Mas maraming kapangyarihan sa banal na lupain kaysa sa mga bansa, at ang Bloodcliff sect ay ang pinakamababang antas lamang. Laking gulat ni Yezuan kaya nagpatira pa siya sa lupa. Tinansya niya na ang anumang random na sekta sa Holy Land ay makakalampas sa Bloodcliff continent. Pagkatapos ng lahat, ang kinakailangan sa pagpasok para sa Bloodcliff sect ay upang maabot ang tuktok ng Supreme Being 9th level bago ang edad na 20. Kung gayon, mayroon ka bang Bloodcliff sect sa Royal Sacred Dynasty? Patuloy na tanong ni Yezuan. Dahil hindi nila maabot ang mga kinakailangan sa pagpasok, maaari lamang silang umasa sa Bloodcliff sect para makapasok sa Holy Land. Meron naman, malaki ang ibinayad ng Imperial Grandfather ko para pribadong ipagpalit ito mula sa emissary ng Holy Land. Tumango ang Crown Prince. Talaga, nang marinig ito, ipinakita ni Yezuan ang labis na kagalakan. Ang paglusot ni Luo-Luo sa tuktok ng Supreme Being 9th level bago ang edad na 20 ay isang katiyakan. Bukod dito, hindi na niya kailangan pang maghintay hanggang sa edad na 20, magagawa na niya ito pagkatapos ng isang yugto ng panahon. Sa makatuwid, hindi isang malaking problema para sa kanya ang pumasok sa Bloodcliff sect. Gayunpaman, hindi ito magagawa ni Yezuan maliban kung nalagpasan niya ang 3 lesser disasters of the Supreme Being level. Sa oras na ito, nag-isip si Yezuan ng isa pang tanong at nagtanong, kung gusto mong gamitin ang Bloodcliff sect, sino ang ipapadala mo? Ang aking Imperial Grandfather ay papasok ng mag-isa, sagot ng Crown Prince. Sobrang selfish. Hindi mapigilan ni Luo-Luo na matawa. Kabanata 928. Teka, pinalitan ng Imperial Grandfather mo ang Blood Rock. Ibig sabihin wala na masyadong natitira sa National Treasury. Bumilis ang tibok ng puso ni Yezuan, halos huminto. Oo, tumango ang Crown Prince. F***CQ. Hindi mapigilan ni Yezuan na magmura. Noong una ay gusto niyang kontrolin ang emperador ng Royal Sacred Dynasty at alisin ang laman ng pambansang kaban. Hindi niya inaasahan na walang laman ang kaban ng bansa. Gayunpaman, huminahon si Yezuan nang maisip niya kung paano ginamit ng retired emperor ang kalahati ng pambansang kaban para ipagpalit. Ang Blood Rock, ang Yin Yang Old Ancestor na iyon ay tiyak na nasa banal na lupain. Kung gusto kong mahanap ang kasulatan ng paghuhukom at ang kasulatan ng paghuhukom, kailangan kong pumasok sa banal na lupain. Sa makatuwid, ang Blood Rock na ito ay dapat palitan. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Bagamat wala nang gaanong natitira sa pambansang kabangyaman, kailangan pa rin ni Yezuan na maglakbay doon. Agad niyang hiniling sa Crown Prince na manguna sa kanyang ama. Ang emperador ng Royal Sacred Dynasty ay ang pinuno ng isang bansa. Natural, hindi masyadong mababa ang kanyang lakas. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay nasa tuktok ng ika-9 na antas na Supreme Being. Gayunpaman, hindi ito nararapat na banggitin kay Yezuan. Sa pamumuno ng Crown Prince, dumating si Yezuan sa palasyo ng Emperor. Kamahalan, natulog na ang emperador. Pinigilan ng pinakamataas na ika-9 na antas ng Supreme Being Expert ang Crown Prince. Alas 9 pa lang ng gabi at tulog ka na. Di ba sabi mo marami kang dapat asikasuhin araw-araw? Emperor pa rin ba ito? Pinandilatan siya ni Yezuan. Sumimangot ang pinakamataas na 9th level Supreme Being Expert. Sa sumunod na segundo, kinokontrol siya ni Yezuan. Your Highness, please follow me. Dinala ng eksperto si Yezuan at ang Crown Prince sa palasyo. Dahil ito ang Imperial City, hindi nang ahas si Yezuan na kumilos. Sa Eye of Revelation, nakita niya na maraming eksperto ang nagbabantay sa palasyo. Sa sandaling gumawa siya ng isang hakbang, siya ay malantad.
Tama, ilan ang pinakamataas na 9th level Supreme Being experts doon sa Imperial Family. Matapos makapasok sa palasyo ng Emperor, hindi naiwasang magtanong ni Ye Zuan. Kabilang ang aking Imperial Father, mayroong 10. Sagot ng Crown Prince. Sa 10 pinakamataas na antas ng Supreme Being na mga eksperto, 3 ang ipinadala upang sirain ang Burning Sun Hall. Maging ang retiradong emperador na personal na dumating ay sapat na upang patunayan ang halaga ng bato. Hindi nagtagal, dumating si Ye Zuan sa tahanan ng emperador. Pare, may nangyaring masama. Nag-aalalang sigaw ng Crown Prince sa labas ng palasyo. Maya-maya, bumukas ang pinto ng palasyo, at lumabas ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may goatee. Anong nangyari? Nagulat na sabi ng Emperor nang makita niya ang Crown Prince na nakatayo sa labas ng pinto. Sa sandaling ito, inilabas na ni Ye Zuan si Luo Luo. Sa sandaling matapos magsalita ang emperador, nagsimula na silang dalawa sa pag-aaway. Nasusunog na mata, kaakit-akit, mata ng kontrol. Ang 3 galaw na ito ay sapat na upang kontrolin ang isang tao sa tuktok ng Supreme Martial Artist Level 9. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Ye Zuan ay talagang nilabanan ng Emperor ang unang Eye of Control. Hindi maganda, may mga tinik. Agad na nagsalita ang emperador. Ngunit sa sandaling ito, nagmamadaling ginamit ni Ye Zuan ang ikalawang round. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Nang tumunog ang notification, mabilis na sumugod muli si Ye Zuan dahil may ibang babae sa loob. Siya dapat ang Empress. Ang Empress ay nasa tuktok lamang ng Supreme Martial Artist level, kaya madali siyang nakontrol ni Ye Zuan. Bumalik na ba ang retired Emperor? Tanong pa rin ni Ye Zuan. Hindi, pinuntahan niya ang Burning Sun Hall at hindi pa bumabalik. Umiling ang Emperor. Nakahinga ng maluwag si Ye Zuan at sinabing, dalhin mo ako sa Imperial Treasury. Oo, sagot ng Emperador. Agad niyang sinuot ang kanyang damit at dinala si Ye Zuan sa Imperial Treasury. Ang Imperial Treasury ng mataas na grado ng Holy Dynasty ay sapat na para mabaliw ang sinuman. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Imperial Treasury ng Imperial Sacred Dynasty ay wala pang natitira. Ito ay halos hindi sapat upang patakbuhin ang buong dinastiya. Kung ang isa pang banal na dinastiya ay umatake, ang Imperial Sacred Dynasty ay maaaring walang sapat na pondo upang labanan. Gayunpaman, kung ang retired emperor ay pumasok sa Blood Rock Sect, ang Imperial Sacred Dynasty ay natural na tataas sa kapangyarihan. Ang iba pang mataas na grado na banal na dinastiya ay hindi maglalakas loob na magsimula ng digmaan. Buntong hininga, hindi ako makakalusot sa rurok ng Supreme Martial Artist level. Kung hindi ko ipinagpalit ang Blood Rock na iyon, kakayanin ko. Medyo walang magawa si Ye Zuan. Ang kasalukuyang siya ay walang kumpiyansa na labanan ng retiradong emperador. Kasabay nito, hindi niya alam kung ano ang nangyari sa mga tao mula sa Burning Sun Hall. Kahit na ano, ang awayan na ito ay dapat ipaghiganti. Ang mga mata ni Ye Zuan ay kumikislap, puno ng layuning pumatay. Noong gabing iyon, ang Imperial Palace ay tila mapayapa, ngunit sa katotohanan, isang malaking pagbabago ang nangyari. Upang sirain ang Burning Sun Hall, nagpadala ang Emperor ng 3 pick 9th Venerables. Sa makatuwid, kasama ang Emperador, mayroong 7 pinakamataas na 9th Venerables sa Imperial Palace. Ang Emperor ay kabilang din sa 7, at lahat sila ay lihim na kinokontrol ni Ye Zuan. Para sa iba, lahat sila ay ginayuma ni Luo Luo. Ngayon, kailangan na lang nilang hintayin na bumalik ang retiradong emperador. Nang gabing iyon, nagtago si Ye Zuan sa tabi ng Crown Prince. Kung bumalik ang retiradong emperador, agad na magpapadala ang emperador ng isang tao upang ipaalam sa kanya. Sa tanghali kinabukasan, nagsimulang dumaan si Luo Luo sa kanyang kapigatian. Ika-9 na antas supremacy tribulation. Ito ay hindi isang bihirang bagay na sumailalim sa kapigatian sa Imperial Palace. Inakala ng lahat na ang subordinate ng Crown Prince ang dumaranas ng kapigatian. Buong tiwala si Luo Luo sa 9th level supremacy tribulation na ito. Pagkatapos ng 9 na magkakasunod na kapigatian, nakapasok si Luo Luo sa 9th level supremacy tribulation. Matapos makalusot si Luo Luo sa 9th level supremacy tribulation, tumaas ng husto ang kumpiyansa ni Ye Zuan.
Sa kasalukuyang antas ni Luoluo, hindi siya magagapi sa mga supremacists kahit na hindi niya ginamit ang Fallen Star Whip. Kung ginamit niya ang Fallen Star Whip at tinulungan si Ye Zuan, dapat silang dalawa ay makakalaban sa Retired Emperor. Matanda, hinihintay namin ang iyong pagbabalik. Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata, hindi nag-abala na itago ang layunin ng pagpatay sa kanila. Gayunpaman, nagkataon lang talaga na hindi nagtagal matapos makalusot si Luoluo, nagpadala ang Emperor ng isang tao upang maghatid ng balita. Nakabalik na ang team na pumunta sa Burning Sun Hall. Matapos matanggap ang balita, hindi mapigilan ni Ye Zuan na manginig. Nagtataka ako kung ano ang nangyari sa Burning Sun Hall. Nawasak ba sila o nahuli? Guro, ang mga tao mula sa Burning Sun Hall at Absolute Yin Palace ay nahuli na lahat. Ang Retired Emperor ay bumalik na rin at inutusan silang pugutan ng ulo sa pasukan ng Imperial Palace bukas ng tanghali. Ang pinakamataas na Ninth Supremacy Tribulation Venerable ay iniulat kay Ye Zuan. Lahat nahuli at pinugutan ng ulo bukas. Nagtaas ng kilay si Ye Zuan. Tila nakuha ng Retired Emperor ang hugis espada na bato. Kung hindi, hindi niya gagawin iyon. Kasabay nito, naunawaan din ni Ye Zuan kung ano ang gustong gawin ng retiradong emperador. Patayin ang manok para balaan ang unggoy. Ang Burning Sun Hall at ang Absolute Yin Palace ay mapangahas at nang ahas na labanan ang Imperial Palace. Sa makatuwid, ang Retired Emperor ay gustong takutin ang iba pang kapangyarihan sa Imperial Palace bago siya pumunta sa Blood Rock Sect. Saan nakakulong yung mga yun? Nagmamadaling tanong ni Ye Zuan. Nakakulong sila sa Imperial Prison. Mahigit 10,000 sila. Nagpatuloy ang pag-uulat ng kagalang-galang. Mahigit 10,000 tao. Nagdulot ito ng panginginig sa puso ni Ye Zuan. Kabanata 929. Hindi lang nagalit si Luoluo, kundi pati si Ye Zuan. Bagamat may mga tao mula sa Juyin Palace, karamihan sa kanila ay mula sa Burning Sun Hall. Maaaring patayin ng retiradong emperador ang mga nakatataas sa dalawang sekta, ngunit hindi na niya kailangang patayin ang mga disipulo. Napakaraming mga kapwa ko disipulo ang papatayin sa publiko sa tanghali bukas. Hindi natin siya hahayaang magtagumpay. Naningkit ang mga mata ni Ye Zuan. Nasaan na ang matandang iyon? Pagkatapos bumalik ng Retired Emperor, dumiretso siya pabalik. Dapat ay pupunta siya sa pag-iisa. Nagpatuloy ang consecrator. Seclusion. Well, dalhin mo ako sa Heavenly Prison. Malamig na sabi ni Ye Zuan. Dahil wala rito ang matandang iyon, kaya niyang iligtas si Lin Zhongtian at ang iba pa at sama-samang labanan ang matandang iyon. Ang matandang iyon ay malamang na hindi iisipin na ang buong palasyo ay nasa ilalim ng kontrol ni Ye Zuan, kasama ang kanyang sariling anak at apo. Natural, hindi niya akalain na ang mga nahuli niya lang ay makakalaya agad. Gayunpaman, bago pumunta sa Heavenly Prison, hinanap ni Ye Zuan ang Emperor at hiniling sa kanya na pangunahan siya ng personal. Sa pangunguna ng Emperor, mabilis na nakarating si Ye Zuan sa Heavenly Prison. Maligayang pagdating, kamahalan. Ang 3 Ninth Supremes na ipinadala upang sugpuin ang Burning Sun Hall ay ang mga bantay ng Heavenly Prison. Nang makita nila ang Emperador, mabilis silang lumuhod. Gayunpaman, sa sandaling lumuhod sila, biglang lumabas si Ye Zuan mula sa sulok. Mata ng kontrol. Bago pa makapag-react ang 3 Ninth Supremes, lahat sila ay kontrolado ni Ye Zuan. Ngayon, ang 19 na Supremo sa Royal Sacred Dynasty ay pawang mga lingkod ni Ye Zuan. Sa sandaling iyon, mabilis na sumugod si Ye Zuan sa pinakamalalim na bahagi ng Heavenly Prison. Mahigit 10,000 tao mula sa Burning Sun Hall at sa Juyin Palace ang ikinulong dito. Gayunpaman, dahil ang kanilang Chen Kun rings ay inalis at ang kanilang mga katawan ay saliado, hindi man lang nila mabuksan ang pinto, lalo pat masira ang hanay ng Heavenly Prison. Hall Master. Sa sandaling ito, narating na ni Ye Zuan ang pinakamalalim na bahagi ng Heavenly Prison. Diretsyong sigaw niya papunta sa loob. Malapit sa pasukan ng Heavenly Prison ay isang grupo ng mga disipulo ng Burning Sun Hall, ngunit may isang elder sa kanila. Ikaw pala, Panipi. Labis na nagulat ang matanda sa Burning Sun Hall na ito, bakit ka nandito? Nakapasok na ako sa Imperial City. Kuya, PayPal abesan muna kita.
Nang walang ibang salita, binuksan ni Yezuan ang pinto at tinanggal ang mga tanikala sa mga kamay ng matanda. Nang marinig ng incinerating Sun Hall Master at ng iba pa ang kaguluhan, dali-dali silang sumiksik sa mga tao at lumabas. Yezuan, ikaw talaga. Ang incinerating Sun Hall Master ay namangha. Palace Master, I'm very sorry for that day. Kung hindi ako umalis, malamang hindi ako makakatakas sa kamatayan, may kasalanang sinabi ni Yezuan. Inalis niya ang mga tanikala sa mga kamay ng Burning Sun Hall Master at nagtanong, nasaan ang Patriarch? Nang tanungin ang tanong na ito, ang Burning Sun Hall Master ay nagpahayag ng isang naaagrabyado na ekspresyon. Si Master at Master ay pinatay ng matandang iyon. Patay. Nagtaas ng kilay si Yezuan, ngunit may katuturan ito. Si Lin Zontian at ang babaeng nakapulang iyon ay parehong 9th Supreme Being Peak at nagbabanta sa Imperial Family, kaya pinatay muna sila. Palace Master, huwag kang mag-alala. Papatayin ko ang matandang iyon at ipaghihiganti ang Patriarch at Master. Sabi ni Yezuan na may matuwid na galit. Ngayon, palabasan muna kita. Hindi, napakarami natin. Kapag nailabas na tayo, tiyak na matutuklasan tayo ng Imperial Family. Kapag dumating ang oras na iyon, lalabas na naman ang matandang iyon at wala ni isa sa atin ang makakaalis. Direktang tumanggi ang Burning Sun Hall Master. Talagang inisip niya na nakapasok si Yezuan sa Imperial City. Gayunpaman, tiyak na hindi niya akalain na ang buong Imperial Palace ay nasa ilalim na ng kontrol ni Yezuan. Hindi, ang buong Imperial Palace ay nasa ilalim ko na ngayon. Pagkatapos magsalita ni Yezuan, lumingon siya at sinabing, lahat, halika rito. Ang susunod na eksena ay hindi malilimutan para sa Burning Sun Hall Master. Ang boorish na lalaki at ang dalawa pang 9th Stage Supreme Martial Artists na nagbanta na sirain ang Burning Sun Palace Hall ay nagpakita sa harap ng Burning Sun Palace Hall Master. Hindi lang iyon, mayroon ding isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng dragon robe at isang gintong korona sa likod niya. Kung pagsasamahin ng mga taong ito ang kanilang mga aura, sapat na para takutin ang 10,000 tao sa kulungan ng imperial. Gayunpaman, ang pinakamagandang bahagi ay darating pa. Sa pangunguna ng Emperor, ang mga taong ito ay mabilis na naglakad sa likod ni Yezuan at pagkatapos silang lahat ay lumuhod. Guru, sabay-sabay nilang sigaw. Ang pangungusap na ito ay natakot sa impyerno mula sa Burning Sun Hall Master. Palace Master, pagkatapos kong umalis noong araw na iyon, pinasok ko ang Imperial Palace at kinuha ang kontrol sa lahat ng taong ito. Sa ngayon, ang matandang iyon lang ang nasa Imperial Palace. Wala siyang katulong, paliwanag ni Yezuan. Ano? Nang marinig ito ng Burning Sun Hall Master at ng 10,000 tao sa likuran niya, laking gulat nila na nakalunok sila ng itlog ng pugo. Kinokontrol ang emperador ng Royal Sacred Dynasty. Sa sandaling ito, ang tingin ng Burning Sun Hall Master ay tumawid sa isang tao. Ito ay isang cute na batang babae na may 3 puting buntot. Nakilala rin siya ng Burning Sun Hall Master. Isa siya sa mga disipulo ng namatay na si Elder Han Ming. Siya rin ay tagasunod ni Yezuan, si Luo Luo. Ang Fox Charm Clan ay ipinanganak na may kakayahang mangakit ng iba. Gayunpaman, medyo hindi makatutuhanang akitin ng ilang mga eksperto sa 9th Supreme Being. Gayunpaman, ngayon lang napagtanto ng Burning Sun Hall Master na ang aura ni Yezuan ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Maging si Luo Luo ay isang maagang 9th Supreme Being. Gulp! Sa wakas ay naunawaan ng Burning Sun Hall Master kung gaano sila kalaban ng langit. Ang eldest senior brother ng Burning Sun Hall ay isa ring 9th Tribulation Supreme Being. Gayunpaman, siya ay higit sa 35 taong gulang. Higit pa rito, namatay siya sa ilalim ng palad ng retiradong emperador kasama ang Palace Master ng Absolute Yin Palace. Gayunpaman, sa harap ni Luo Luo at Yezuan, ang eldest senior brother ng Burning Sun Hall ay hindi man lang dapat banggitin. Para siyang langgam. Totoo ba ito? Isang matandang lalaki sa tabi niya ang nag-react. Siya ang Vice Palace Master ng Burning Sun Hall at isa rin sa mga disipulo ni Lin Zontian. Sa pagharap sa tanong na ito, nakaramdam din si Yezuan ng kaunting kawalan. Nasa harapan na niya ang katotohanan, pero nagtatanong pa rin siya kung totoo ba. Hindi kaya peke ang ilang 9th Supreme Being na eksperto sa likod niya. Totoo, ang buong Imperial City ay nasa ilalim ko na ngayon.
Dapat ay kinuha ng matandang iyon ang hugis espada na bato at pumunta sa pag-iisa. Sa makatuwid, hindi niya malalaman na pinalabas ko kayo. Mataimtim na tumanggaw si Yezuan. Mabuti, ito ay talagang mahusay. Oh my God, akala ko. Mamamatay na tayo bukas. Let's go. Habang wala pa ang matandang iyon, umalis na tayo dali. Sigaw ng isang grupo ng mga alagad ni Burning Sun Hall. Hindi lang iyon, kahit na ang mga babaeng disipulo ng Absolute Yin Palace ay nagpakita ng pag-asa. Sige, fair na. Sumagot ang Burning Sun Hall Master. Mayroong kabuoang 12,000 tao sa malaking Imperial Prison na ito. Ang kanilang Chen Kun rings ay nahulog lahat sa mga kamay ng Imperial Family. Upang maging mas tumpak, lahat sila ay binilang at itinago sa Imperial Treasury. Kabanata 930. Sa lalong madaling panahon, ang 10,000 tao ay nakatakas mula sa bilangguan. Natulala ang mga Imperial Guard sa labas habang nakatingin sila sa isa't isa. Sa ganoong sitwasyon, dapat nilang ilabas ang kanilang mga armas, ngunit ang nagpalaya sa mga bilanggo ay ang emperador. Ano kaya ang masasabi nila? 10,000 mga alagad mula sa iba't ibang sekta ang lumitaw sa imperial na lungsod. Ang laki ng eksena ay nagpatulala sa lahat. Palace Master, umalis muna kayong lahat. Haharapin ko ang matandang iyon. Sinabi ni Yezuan sa Burning Sun Palace Master. Yezuan, ang paghihiganti ay isang ulam na pinakamasarap na inihain sa malamig. Ngunit ang matandang iyon ay nalampasan na ang Supreme Being Realm. Kahit magtulungan tayo, hindi tayo magiging kapareha para sa kanya, nag-aalalang sabi ng Burning Sun Palace Master. It's fine. I will let them launch a sneak attack. Hinding-hindi aasahan ng matandang iyon na gagawin ng kanyang anak ang ganoong bagay. Pagdating ng panahon, tingnan natin kung papatay siya o hindi. Sabi ni Yezuan na may bahagyang ngiti. Sa katunayan, papatayin niya ang retired emperor, ngunit ayaw niyang mag-alala ang Burning Sun Palace Master at ang iba pa. Good, this is a good plan. Ang sarili niyang anak ang nagtaksil sa kanya. Tingnan natin kung kaya niyang unahin ang katwiran bago ang pamilya. Nagliwanag ang mga mata ng Burning Sun Hall Master. Ang mga disipulo ng Burning Sun Hall at Absolute Yin Palace sa likod niya ay kumikinang din ang kanilang mga mata habang sila ay malakas na nagsasaya. Ang emperador at ang iba pa ay mga tagapaglingkod ni Yezuan. Walang aasahan na maglulunsad sila ng palihim na pag-atake sa retiradong emperador. Noong panahong iyon, kung papatayin sila ng retiradong emperador sa sobrang galit, magiging masaya. Sa kasamaang palad, hindi nila masasaksihan ang ganoong eksena. Yezuan, mag-ingat ka. Ikaw ang kinabukasan ng ating Burning Sun Palace Master. Paalala ng isa sa mga matatanda. Kinokontrol ni na Yezuan at Luoluo ang Emperor at ang mga pinakamataas na eksperto ng isang mataas na ranggo na banal na dinastiya. Kasama nila, ang Burning Sun Palace Master ay maaaring maupo at magpahinga. Siyempre, ang kailangan ay hindi sila namatay. Gagawin ko. Tumanggo si Yezuan. Pagkatapos, inutusan niya ang Crown Prince na ginayuma ni Luoluo na pangunahan ang 10,000 tao palayo. Tulad ng para sa kanya, nagsimula siyang muling ayusin ang mga tropa. Ang 9th Supremes ng Royal Sacred Dynasty, kasama ang Emperor, ay nasa ilalim ng kontrol ni Yezuan. Kapag dumating na ang oras para maglunsad sila ng palihim na pag-atake, kahit na ang retired Emperor ay isang eksperto ng flesh-la-body disaster, malamang na hindi siya makakapag-react sa oras, tama. Young Master, pupunta na ba tayo? Tanong ni Luoluo. Go! Pagdating ng oras, magtago sa malapit at maghintay hanggang matapos ang ambush bago kumilos. Tumanggo si Yezuan at sumagot. This time, desidido na siya. Pagkatapos ng lahat, sa pagkakataong ito, ang kanyang orihinal na katawan at avatar ay lalabas ng magkasama. Matapos gawin ang mga kinakailangang paghahanda, pinangunahan ni Yezuan ang grupo ng Emperor na may 10 patungo sa lugar. Kung saan ang retired Emperor ay nasa liblib. Hindi nagtagal, dumating na sila. Ito ay isang hindi mahahalata na palasyo sa Imperial City, ngunit ito ay isang ipinagbabawal na lugar, at walang sinuman ang pinayagang pumasok. Kasunod nito, inutusan ni Yezuan ang 10 emperador na lumapit sa retiradong emperador habang siya, ang kanyang doppelganger, at si Luoluo ay nagtago sa malapit. Hanggat hindi sila nagpapakita ng kanilang sarili,
hindi nila maaakit ang atensyon ng retiradong emperador. Dinala ng emperador ang siyam na supreme martial artist at lumapit sa palasyo. Pagkatapos, sinabi niya, "Pare, masamang balita. Ang mga taong nahuli mo ay nailigtas ng isang eksperto. Dahil maglulunsad sila ng sneak attack, natural na kailangan nilang kumilos. Dahil nakuha ng retired emperor ang hugis espada na bato, natural na nasa kalagitnaan siya ng pag-unawa dito. Kung naiintindihan niya ang puwersa ng espada, kung gayon siya ay isang malaking pagbaril. Gayunpaman, ang pag-iisang ito ay hindi isang napakahalagang bagay. Kung gusto niya, magagawa niya ito. Kaya naman, mabilis na lumabas ang retiradong emperador. Anong nangyayari? Isang matanda na boses ang umalangaw. Sa wakas ay nagpakita ang retiradong emperador. Gusto niyang gamitin ang Burning Sun Palace at ang Absolute Yin Palace bilang babala sa iba, ngunit ngayon, sila ay talagang nailigtas ng isang tao. Ito ay isang sampal sa kanyang mukha. Pare, ito ang sulat na naiwan ng mahiwagang eksperto. Hindi na masyadong nagsalita ang emperor at direktang ipinasa ang sulat. Iniunat ng retired emperor ang kanyang lantang kamay at tatanggapin na sana ang sulat. Ngunit sa sandaling ito, biglang lumitaw ang tunog ng hangin. Huff, huff, huff. Ang 10 tao, kasama na ang emperador, lahat ay gumawa ng kanilang hakbang. 10 supreme martial artists ang sabay-sabay na naglunsad ng sneak attack. Kahit na ang retired emperor ay isang eksperto sa mortal body disaster, hindi pa rin siya makapag-react sa oras. Ano? Nanlaki ang mga mata ng retiradong emperador. Ang 10 tao ay napakalapit sa kanya, at ang emperador ay nasa tabi niya. Sa makatuwid, ang palihim na pag-atake sa pagkakataong ito ay damapo sa kanya. Isang martial artist ang Nagel Inang ng Sovereign Golden Body, at ang una sa 3 Sovereign Disasters ay ang Mortal Body. Ang Mortal Body ng retired emperor ay higit na nalampasan ang imahinasyon ng lahat. Ang buong lakas ng sneak attack ng 10 Supreme Martial Artists ay talagang hindi kayang pumatay sa kanya, at nagdulot lamang sa kanya ng mga light injuries. Ang Sovereign Golden Body ng retired emperor ay walang silbi, ngunit ang depensa ng kanyang mortal body ay mas malakas kaysa sa Sovereign Golden Body. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nasa loob ng inaasahan ni Ye Zuan. Kahit na eksperto lang siya sa mortal body disaster, hindi makakalaban sa kanya ang 10 supreme martial artist. Ang retired emperor ay labis na naguguluhan sa palihim na pag-atake ng kanyang sariling anak, ngunit nang makita niya ang 3 figure ni Ye Zuan, naunawaan niya. Ginayuma mo talaga sila, nililigawan mo si kamatayan. Umungol siya, at biglang tumaas ang kanyang aura. Nang tumunog ang kanyang boses, ang 10 tao sa paligid niya ay pinalipad, at pagkatapos ay sumugod siya kay Ye Zuan. Sa katunayan, medyo nabigo pa rin si Ye Zuan. Kung ang 10 tao ay malubhang nasugatan ang retiradong emperador, kung gayon ang kanilang tsansa na manalo ay mas mataas. Iba talaga ang isang eksperto sa mortal body disaster. Ang bilis nila ay talagang mas mabilis kaysa sa akin. Palihim na nilunok ni Ye Zuan ang kanyang laway, at sa parehong oras, kumislap ang kanyang mga mata, at agad na umatake mula sa ilang libong metro ang layo. Nasusunog na mata, bawal na mata ng ilusyon, kaakit-akit, napakahalaga ng labanang ito. Kung matalo sila, malaki ang posibilidad na mamatay sila. Sa makatuwid, sina Ye Zuan at Luo Luo ay sobrang alerto. Kasabay nito, 6 na lumilipad na espada ang sumalakay sa retiradong emperador. Isa lang itong ilusyon at mental attack. Ang matandang ito ay nabuhay ng halos 100 taon, kaya paanong ang lakas ng aking pag-iisip ay isang bagay na maiisip mo. Ang retired emperor ay malamig na bumantong hininga, at itinaas ang kanyang kamay upang laslasin gamit ang kanyang espada. Ang slash na ito ay sapat na upang patayin ang sinumang supreme martial artist. Gayunpaman, ang pag-atake ni Ye Zuan ay hindi lamang palabas. Agos na Shadow Sword. Si Ye Zuan, na may hawak na Shadow Sword ng Supreme Martial Artist, ay naglaslas din. Ang slash na ito ay sapat din para patayin ang sinumang Supreme Martial Artist. Boom! Nagbanggaan ang dalawang pag-atake, at gamulong ang mga shockwaves. Sa huli, si Ye Zuan ay dahado. Gayunpaman, hindi dapat kalimutan na mayroon pa ring doppelganger si Ye Zuan. Idagdag pa ang atake ng doppelganger, tama lang.
Ang spiritual treasure ng Supreme Martial Artist ay talagang pambihira, para talagang maharangan ang atake ko. Gayunpaman, malapit nang maging akin ang spiritual treasure ng Supreme Martial Artist. Ang mga mata ng retiradong emperador ay puno ng kasakiman. Kahit ang makapangyarihang imperial family ay hindi makalikha ng spiritual treasure ng Supreme Martial Artist. Noon, ang 10,000 Swords Manor ay nagkataon na nakakuha ng 3 blueprint ng spiritual treasure ng Supreme Martial Artist, na nagpapahintulot sa kanila na lumikha ng sword embryo. Gayunpaman, hindi sila makagawa ng kumpletong spiritual treasure ng Supreme Martial Artist. Nagawa lang ni Yezuan ang Shadowless Sword at Fallen Star Whip dahil mayroon siyang devouring system. Kung gusto mo ang spiritual treasure ng aking Supreme Martial Artist, tingnan natin kung may lakas ka.